Hello mga story! Naimbangal daw tayo amin for today's video! Ayan, sa wakas ay nakapag-grocery na din po ako. Pero medyo hindi tayo nakapag-upload kasi naging busy tayo sa mga past few days. Medyo late na nga din po kami nung nakarating kami dyan sa grocery kasi hinintay ko pa yung aking anak na matapos sa kanyang klase para naman may kasama ako sa pagtulak ng aking mga carts sa pag-grocery. Kaya naman binilis-bilisan ko na yung pagkuha ng mga item na bibilhin ko kasi 7 sila magko-close and 5 na kaming dumating dito sa grocery. Kagandahan nga na may ready ka ng listahan para kukuha ka na lang ng mga item na kukunin mo or bibilhin mo. And dagdag mo pa yung kabisado mo na lahat kung nasaan yung mga bibilhin mo. And kagandahan din kasi is yung mga bibilhin mo like sabon is andyan na lahat. Naka-organize lahat ng kanilang mga paninda. So hindi ka na mahihirapan na hanapin yung mga bibilhin mong mga item. And tignan nyo naman dyan yung kapatid ko na busy-busy sa pag-aalaga sa aking anak. Sinama ko kasi yung aking baby para naman makapasyal siya minsan para naman hindi boring kung nasa bahay lang. So, ang topic natin ngayon for today's video ay huwag nating nilalang ang sari-sari store business. Bakit kasi karamihan sa tingin sa sari-sari store business ay maliit lang? Kaya sinasabi minsan, sari-sari store lang. Karamihan nga nung nagsasabi pa yan ay yung mismong may-ari or minsan ayaw pang sabihin na store ang kanilang business. Naalala ko nung nagwo-work pa ako sa isang bank, kapag tinatanong namin yung mga client namin kung ano yung work nila or business nila, ang sabi nila is sari-sari store lang. Bakit may lang? Parang ang tingin ng tao sa store ay maliit lang. Tapos minsan kapag degree holder ka at sari-sari store ang napili mong trabaho, ang tingin nila sa'yo ay sayang. Ako na ang magsasabi sa inyo, huwag niyong maliitin ng sari-sari store dahil una, maraming tao ang pangarap magka-business, ultimo mga empleyado gusto ng sariling business, pero sa kadahilanang hindi mapagsabay ang kanilang trabaho sa kanilang gustong business. Mas maganda naman kasi kapag ikaw mismo ang hawak sa iyong negosyo kaysa ipahawak mo sa iba. Pangalawa, sa sari-sari store ay kumikita ka. Mas malaki pa nga yung pwede mong kitain sa araw-araw kung masipag kang magpaikot ng iyong puhunan kaysa sa mga ibang regular na empleyado. Dito, panigurado kung masipag ka, lalaki ang iyong kita unlike kung nasa work ka na kahit gaano ka pa kasipag, safe pa din ang sahod mo. Tapos, meron ding iba dyan na kapag nainggit sa'yo, hihilahin ka pa pababa. Pangatlo, ang sari-sari store ay isang investment kasi habang tumatagal at na-manage mo yan ng husto ay lalaki rin yan. Pang-apat, habang may sari-sari store ka, kumikita ka na, naalagaan mo pa ang iyong pamilya. Alam ko karamihan sa mga mamis dyan na tulad ko na pangarap magka-negosyo or pangarap na nasa bahay na naalagaan yung mga anak at the same time ay kumikita. Number 5, ang mga sari-sari store ay nagbibigay ng convenience sa ating mga customer kasi tayo na ang nagdadala sa kanila ng mga products na kanilang bibilihin sa bayan. O diba hindi pa sila mapapagod papunta sa bayan? Pang-anim, ang pagsasari-sari store ay marami kang natutulungan kasi sa oras ng kanilang kagipitan, ikaw ang kanilang takbuhan. Kaya tanggalin natin sa ating mindset ang salitang lang pag tinatanong tayo kung ano yung business natin or ano yung work natin. Kasi marami tayong natutulungan at the same time natutulungan din tayo ng mga customer natin. Siya nga pala, mag-open na pala yung store ko sa harap kaya nag-grocery na ako at para madagdagan naman yung laman ng aking sari-sari store. Sa susunod na aking video is ipapakita ko naman yung itsura at yung laman or dun sa loob ng aking sari-sari store para magka-idea rin kayo kung gusto nyo magkaroon ng sari-sari store. Tingnan nyo naman, ito na din yung naging banding namin ng aking anak since day 1. Minsan siya na rin yung tagabantay ng tindahan kapag wala siyang pasok or minsan maaga siyang umuwi galing sa school. Kabisado na nga niya kasi yung mga price ng ating mga paninda and magaling na din siya magsukli kaya siya na yung nagbabantay minsan sa ating tindahan. Minsan pa nga kapag nakakalimutan ko yung mga price ng aming paninda, tinatanong ko siya. Nagiging business minded na nga yan kasi minsan bumibili na din siya ng kanyang sariling paninda na binebenta dito sa tindahan na pandagdag sa kanyang allowance. Maganda naman kasi na kapag bata pa, turuan na natin silang maging business minded.
Basta wag nating nilalang ang ating sari-sari store kasi mahirap din naman magkaroon ng sari-sari store. Kailangan mo din ng pangpuhunan at syempre pagod pag makapag-start ng sari-sari store. Kaya sa mga kapwa ko dyan sari-sari store owner or sa mga bumibili sa mga sari-sari store, wag nating nilalang ang sari-sari store. So ayun lang, salamat sa iyong panonood. See you in my next video. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para always kayong updated sa ating i-upload na video. See you in my next video. Happy selling ka story. Bye!